Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Para dito sa ating balitaan, ang mga balita natin sa ngayon. Sa ulo ng mga balita, mahigit 100 katao sa Pakistan inaresto dahil sa paninira sa mga simbahan. Colombia niyanig ng magnitude 6.3 na lindol. Isang patay na sapat matapos matabunan ng gumuhong bahagi ng ginawang City Hall sa Quezon City. Taas pasay sa mga eroplano, aasahan na sa susunod na buwan. 54% Pinoy pabor sa pagpapalawig ng military ties ng Philippine-US sa pagtugon sa issue ng West Philippine Sea. Ayon sa survey, sa kabuuan ng ating mga balita, aabot sa 100 katao sa Eastern Pakistan ang naaresto matapos na pinagsusunog ang ilang libong Muslims at mga simbahan at sinira ang mga kabahayan. Nagbunsod ang naturang karahasan sa Jaramwala dahil umano sa pagsunog ng 2 Kristiyano ng ilang pahina mula sa Quran. Bagamat hindi na aresto ang 2 lalaki, nasampahan naman sila ng mga kaso. Dahil sa pangyayari ay kinansila ang pagtitipon sa publiko sa loob ng 1 linggo sa Faisalabad District sa Jaranwala. Nakuha naman natin ang lindol, niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Bogota, Colombia. Ayon sa National Geological Survey ng Colombia, nakakaranas pa sila ng ikalawang lindol na mayroong lakas na 5.6 magnitude at aftershock na may lakas na magnitude 4.8. Dahil dito, marami ang residente ang lumabas ng kanilang kabahayan. Nagtala naman ng landslide sa bayan ng Villavicencio dahil sa nasabing pagyanig. Dito sa atin sa Quezon City, 1 patay habang 3 ang sugatan sa gumuho ang isang poste sa compound ng Quezon City Hall. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Quezon City, natabunan ng gumuhong poste ang biktima. Dinala naman daw nila sa pagamutan ang biktima, subalit hindi na umabot ng buhay ang isang biktima. Sa kasalukuyan, nagpapagaling na ang 3 biktima matapos magtamo ng sugat sa kanilang katawan. Ang naturang poste naman ay bahagi ng inaayos ng City Hall ng lungsod. Patuloy namang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Pamasahe na naman, mayroong pagtaas ng pamasahe sa mga eroplano sa susunod na buwan. Ayon sa Civil Aeronautic Boards o CAB, tinataas nila ang level 6 na ipapataw sa fuel surcharge. So ang ibig sabihin, itinaas na nila sa level 6 ang ipinataw na fuel surcharge. Dahil dito ay maglalaro ng 185 hanggang 665 pesos ang inaasahang dagdag singil sa pamasahe para sa mga domestic flights. Nasa 610 naman hanggang 4,538 naman ang inaasahang taas singil sa pamasahe sa mga international flight. Malaki. Maliwanag ng CAB na ang naturang taas singil ay paraan para makabawi umano ang mga airline companies dahil sa pagmahal ng presyo ng mga jet fuels na ginagamit sa kanilang mga eroplano. Samantala, suportado ng karamihan sa mga Pinoy ang pagpapalawig pa sa mga military cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos para tugunan ang suliraning kinakaharap
ng bansa sa West Philippine Sea. Ito'y batay sa pinakahuling tugon ng MASA nationwide survey ng Okta Research mula Hulyo 22 hanggang 26, 2023 sa 1,200 na mga babae at lalaking Pilipino na may edad 18 taon gulang pataas. Dito ay nakapagtala ang ahensya ng 54% sa mga adult Filipinos ang pabor sa pagpapalakas at pagpapalawig mula sa military ties ng Pilipinas at Estados Unidos. Habang nasa 11% naman ang hindi pabor at 32% naman ay undecided. Sa naturang datos, nasa 56% ang naitala sa Luzon, habang 59% naman ang sa Mindanao, at 46% naman ang nakalap sa National Capital Region at Visayas, na pawang mga pabor din sa naturang usapin. Samantala sa kabila nito ay nakapagpatala rin ang naturang grupo ng mga hindi pabor sa pagpapalawig pa ng US-Philippine military ties, kung saan 14% ang naitala sa Visayas, 11% naman sa Luzon at 8% naman sa Metro Manila at 11% sa Mindanao. Ito ang ating balita sa araw na ito. Tayo ay pupunta muna sa ating paalala ng pag-ibig sa atin. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Sa ano? Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Pinahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong-pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Okay, balik tayo sa ating balitang halian. At syempre, ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At para sa ating lahat, dakuan natin ang ating trabaho, patron. Ayan, Work in Taiwan, face-to-face interview, September 5, 6, and 7. Sa Taiwan po ito, when they need 100 factory workers. Ang company is Orient Semiconductor Electronics o yung OSE. Ang basic salary is 26,400 plus overtime. Face-to-face again, sabihin natin sa inyo, September 5 to 6. 5, 6, 7. Anong qualification? Education, college graduate or new college graduate of electrical, electronics, computer engineering, and related STEM course is an edge.
with electronic o semiconductor factory works experience is an advantage. To apply for the position, please scan the QR code. Ayan po. Para mag-apply, tama? No? Ayan. Iyan ang scan QR code. Pag na-scan nyo na yan, doon nyo bubuksan yan. Okay? Yan. Ang sabi, ang paalala po sa atin ng ating iQuest. Yan. iQuest Management would like to remind interested applicants that their application is absolutely free. Libre po, libre. At please refrain from paying any cash or using e-money transfer to apply for this vacancy. iQuest conduct totally zero. Zero cost. Wala po kayong babayaran. Okay? No fees or any purpose will be collected. O, wala po ha. Wala po. Ang iQuest, meron sila sa Maribeles ba to? Meron sila dyan sa, Manila. Kung ang iQuest po ay pupuntahin sa Manila, nasa Unit 302. Tama ba? 302 hanggang 305. Ang address is 410 Bareb Mansion, number 1679, Mabini, no? Mabini Corner, Malbar Street, Malate, Manila. Meron din sa Pangasinan, ayan. Second floor, Galaxy Prime, Building 543Z. Nasa may District, Dagupan. Meron pa bang iba? Okay, for manpower pooling po muna ha, no fees or any purpose will be collected from the applicant. Di pwede. Beware of illegal recruiters and human trafficking. Next natin. Oy, ito paborito rin tong IPAMS di ba? Ang kailangan nila, available jobs, open. Hanggang ngayon ba to Okay. Ang kailangan sa Canada is auto body repair technician, heavy equipment mechanics, welder, yung FCAW, GMAW, TIG, and MIG. Yan, alam na po ng mga tao yun. Okay. Sa Qatar, they need bartender with 5-star hotel, high-end bars, or luxury cruise ship experience. Chef, food server with fine dining restaurant, luxury cruise ship and experience, lounge attendants, receptionist with 5-star hotel, airport lounge and experience. Iyon mga experiences, kailangan galing kayo sa 5-star hotel. Yun. And Saudi Arabia, kailangan nila ng mga registered nurse, senior nurse, clinician. Sa United Kingdom, they need registered nurse, medical, surgical, OR, critical care, and mental health. Sa UK yan. United States of America, they need registered nurse, baba mo muna. They need registered nurse with or without NCLEX o NCLEX and visa screen. Bring original authentic document with supporting photocopies of the following. Yan. Updated CB, passport valid for more than 3 years of proof of passport release. Printed payo certificate, educational credential, diploma, TOR, Form 137. In term of reference yung ibig sabihin nun. Valid NBA clearance or proof of release, PSA birth certificate, marriage certificate if kayo ay married. Okay. Submit authenticate document ha. Lahat po yan dapat ay authenticated. Saan matatagpuan ang IPAMS? Nasa 723 Aurora Boulevard, New Manila, Quezon City. Tandaan po natin, ang binabanggit po natin sa ating programa, wala pong placement fee. Okay? Ayan ang IPAMS. 100% no fee charging. Kaya talagang kailangan susunod tayo sa lahat ng mga dokumento. Next natin, IPAMS pa rin for a crane rental and transportation company in Canada. Mobile crane mechanics. Yan. Male, young, energetic. Tiyan ko nga, RB, kung pwede ka dyan.
Hindi ko nakita. High school graduate, ALS certified. Ayan. 3+ years of current experience as a mobile crane mechanic. Latest experience in the same job up to September 2022. Ayan. Must have four-wheel drive license, basic English skills. Must have passport valid for more than 3 years. NBA clearance with no records on file or no derogatory records on file. Remarks, foreign police clearance and PEO certificate. Okay, submit your documents only. The submission of fake document is punishable under the section 141 part 6 Rule 3 of the 2023 DMW Rules and Regulation. Yan. 1 to 3 year ban from joining the overseas employment program. Ayan. Yan din. Kailangan pa yan. Yon, okay, next natin. So, sa matatagpuan siya ulit, sabi natin, ito ay matatagpuan ang IPAM Building sa 723 Aurora Boulevard, New Manila, Quezon City. Next natin, ayan, ang aking paborito rin, Lito B. Soriano. Technical, kailangan pa rin ba nila to? Hindi pa sila nakakuha? Technical interviewer, ayan, must have shipyard maintenance and shipbuilding experience, preferably electro and mechanical engineer or naval architect, accounting assistant. Please send your LOT to .soriano@e/recruitment.com.ph. Ayan, next natin. Ang Perido, kailan ba tong Perido na to, be? Ha? Urgent hiring for New Zealand. Kailangan nila ng mga duck Peter, 20 lang, at least 3 to 5 years experience abroad is a commercial project such as high-rise buildings, schools, hospital, malls, etc., etc. Ang dami, no? Yan. Knowledgeable in sheet metal duct, spiral, plexi, and dumper fire motorized with fabrication, installation, and copper brace, ha? Okay. So, balik tayo sa ating programa, Balitang Halian. Tandaan po natin mabuti ito kung tayo ay aalis, alamin natin ang ating karapatan. Dapat nga po, ngayon ay iniiwasan ng medyo ang paniningil ng placement fee. Dapat processing at placement fee, wala na po dapat yan. Okay, alamin natin ang ating karapatan. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulob sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Ayan, balik tayo sa ating Balitang Halian. Alamin naman natin ngayon ang ulat panahon ng ating DOST Pag-asa. Sa 24
Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang maulang panahon sa malaking bahagi po ng Palawan, Visayas, and Mindanao. Dulot po yan ng southwest monsoon pa rin or habagat. At dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, generally mainit na panahon ang mararanasan, pero sasamahan din po yan ng mga pulupulong ulan at mga pagkidlat, pagkulog. Samantala po, based sa ating latest satellite animation, kung mapapansin nyo, mayroong mga cloud clusters dito sa may silangan po ng Northern Luzon, somewhere dito sa may silangan po ng Mindanao, at dito sa may West of Philippine Sea. Ito po ay mga kumpul ng ulap na hindi naman inaasahang magiging bagyo sa mga susunod na araw. At yung low pressure area po, somewhere dun sa may Japan, ay inaasahan po magpapaulan pa rin yung trough or extension nito dito sa extreme Northern Luzon. So ngayong araw po, asahan pa rin ang maulang panahon dito sa lalawigan ng Palawan dulot ng southwest monsoon or habagat. Meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains. Hindi naman po ito tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, pero mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Sa lalawigan ng Batanes, asahan naman po yung maulap din na kalangitan, nasasamahan din ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. But for the rest of Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan din yan ng mainit na panahon, lalo na sa malaking bahagi po ng Calabarzon, Bicol Region at dito rin po sa may Aurora and Cagayan Valley. Pagsapit naman ng hapon hanggang gabi, maraming lugar na po magkakaroon ng mga localized thunderstorms or pulupulong ulan, kabilang na dyan ng Ilocos Region, Cordillera Region, malaking bahagi pa rin ng Cagayan Valley, and Central Luzon. Whereas dito sa Metro Manila, asahan po natin may mga pag-ulan ngayong madaling araw, then at some point titigil po ito sa umaga, then pagsapit ng hapon hanggang gabi, magbabalik muli yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, maulang panahon pa rin ang mararanasan over the western and central portions, kabilang na rin po ang southern Leyte, dulot pa rin yan ng habagat. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan, umaga hanggang hapon, then pagsapit po ng gabi, mataas na rin ang tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinaka-uulanin pa rin ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Caraga Region. Dulot po yan ng habagat, so wala itong kinalaman sa bagyo, pero mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa at magantabay po sa mga advisories and worst case scenario, heavy rainfall warnings po na ipapalabas ng DOST Pag-asa. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Mindanao, Davao Region, Sorsogon, and Bangsamoro Region, mostly cloudy skies na sa umaga, then sasamahan ito ng mga kalat-kalat na ulan, mga isolated rain showers lang naman, then sa hapon hanggang sa gabi, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms. For the next 3 days po, wala naman tayong inaasahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon. Wala rin tayong inaasahan na sea travel suspensions over this long weekend at meron lamang tayong mga hanggang 2 metro mga pag-alon sa malayong parte ng karagatan kapag may thunderstorms. For the next 3 days, asahan pa rin ang halos magkakatulad na weather conditions, iiral pa rin po ang habagat or southwest monsoon over the western sections of southern Luzon and Visayas. So pinaka-apektado ba rin itong western Visayas, malaking bahagi po ng Mimaropa. Then for the rest of the country, asahan pa rin po yung mga pulupulong ulan na walang kinalaman sa bagyo or LPA. So sa Metro Manila po, hanggang sa long weekend or sa Lunes, magkakatulad po na weather conditions, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Then pagsapit po ng tanghali hanggang sa hapon, mataas pa rin ang chance ng mga pag-ulan. Ito ay dulot lamang ng localized thunderstorms. Sa mga mamamasyal po or aakyat sa Baguio, maximize po yung outdoor activities pagsapit ng umaga dahil generally maaraw at minsan bahagyang maulap ang kalangitan. Then sa tanghali hanggang sa gabi, dyan na po nagkakaroon ng mga kaulapan at mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms, walang kinalaman sa bagyo or low pressure area. Sa ating mga kababayan over Bicol Region, asahan din po for the next 3 days, generally maaraw naman at minsan partly cloudy skies sa umaga, so somehow nagpapakita naman ang Bulkang Mayon. Then pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa Metro Cebu, asahan po for the next 3 days ang partly cloudy to cloudy skies din at sasamahan yan ng may kainitang tanghali hanggang 32 degrees Celsius at meron din mga isolated rain showers or thunderstorms, so magdala pa rin po ng payong. At panghuli sa atong mga kaiksuunan at makikifiesta po sa mga huling araw ng Kadayawan Festival dito sa Metro Davao, asahan po ang bahagyang maulap hanggang maulap din na kalangitan na sasamahan ng may kainitan tanghali hanggang 33 degrees Celsius. Pinapayuhan pa rin po ang pagdadala ng payong dahil sa mga posibleng ulan sa hapon hanggang sa madaling araw. Si Haring Araw ay sisikat 5
5:43 a.m. at lulubog 6:18 ng gabi. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Ayan ang ating balitang halian. Ayan, medyo hindi gaanong kabagyuhan, ano? Okay, yan ang Diyos ni Pag-asa. At balik tayo sa ating balitang halian. Kapirahan ba natin? Nandyan na? Okay, ang ating US dollars ay pumapalo sa 56 pesos and 71 centavos. Ang euro ay nasa 61.66 centavos. British pound is 72 pesos and 29 centavos. Ang Australian dollar, ayan, 36.33 centavos. Ang Canadian dollar is 41 pesos and 0.86. Singapore dollar ay 41.75. Ang ating Swiss franc, 64 pesos and 56 centavos. Malaysian ringgit is 12.19 pesos. So, 12 pesos at 19 centavos. Japanese yen, bumababa. Nasa po 0.3892. Yan po ang ating balita para sa kapirahan. At syempre, nagugutom na ako, RV. So, order po tayo sa ating Sincerity. Gusto mo ng masarap na sandwich tuloy. Meron din. Gusto niyo ba ng masarap na pagkain? Best Chinese comfort food. Yan. Ang Sincerity Restaurant ay matatawagan natin sa 8241-9990 for your order. 8241-9972. Sincerity Restaurant. Okay, at syempre, ayan, no, sarap ng order. Sarap talaga kumain, no? Masarap yung manok talaga. Okay. Ang kanilang chicken, ito, Sincerity Fried Chicken. Ang whole nila ay 430. Meron silang honey chicken, meron silang Sincerity Fried Chicken, at curry chicken, 3 cups chicken. Sa seafoods, ang dami. Ang gusto ko doon, paborito ko, alam nyo kung ano? Fried oyster cake. Vegetable, ang dami, iba-iba po. Pork nila, noodles, beef, rice, snack. Syempre, hindi ako magpapatalo sa matchang regular at matchang specials. Pero kung gusto ko, 8 treasures matchang. Sarap nun. Nga, tubig. At syempre sa soup, pagka kayo ay medyo kailangan talaga may tubig tayo. Ayan, family pack, absolute pure distilled drinking water. Kapag pang family, pwede kayong 6 liters. At meron din naman pang personal. Ayan. At kung gusto niyo naman, syempre, kanina balita ko tumaas daw, tingnan natin. Pero, sure na sure ko sa inyo, magugustuhan niyo ang pagsakay dito sa ating flag carrier ng Pilipinas, ang ating Philippine Airlines. Hello, Miss Juby Naldosa Cosca ng Bicol. Ayan. Okay. At syempre, dito tayo. At para naman sa ating libro, ayan, sabi ko nga sa inyo, ito, Successful Prosecution of Human Trafficking. Alam niyo po ba, itong human trafficking cases na to, itong libro na ito ay Critical Analysis by Professor Jesse Melendez Bautista. Ang ganda, marami po kayo mabibili yan sa mga bookstore, Central Books. Yan. Okay? Okay, tingnan natin. Ano nga ba ang trafficking? Illegal ba yan? O, tingnan natin. This is the story of Rita, a 29-year-old BS Education graduate working as a customer service representative. Using social media, she was enticed by a recruiter with an overseas job opportunity. Because of her love for her family, Rita was immediately convinced to work abroad. But little did Rita know that she was already becoming a victim of human trafficking. At the airport, Rita's recruiter instructed her to pose as a tourist. She was provided false hotel bookings and a fake return ticket. Upon arrival overseas, she was taken to an unknown destination where she was forced to engage in a different job, online scamming.
Rita was instructed to create fake online accounts to scam other people into investing in cryptocurrency. The same incidents were reported by hundreds of young professional Filipinos. There, they suffered both physical and mental abuse such as being whipped, electrocuted, prolonged solitary confinement without food for days, and being threatened to sell their organs or be killed. These experiences were narrated by Rita and other victim survivors rescued and repatriated who share similar fate and trauma with their employers. In response, the Interagency Council Against Trafficking, or the IACAT, has intensified its efforts to further prevent human trafficking. Originating in 2010, the Philippine government created guidelines to standardize the inspection and clearance of international-bound Filipino passengers. Its purpose is to prevent human trafficking and protect Filipinos from illegal recruitment. The guidelines also aim to capture emerging trends in the trafficking of persons. As of April 2023, the Philippine government monitored over 2,200,000 Filipino departing passengers abroad. Out of those international-bound Filipino passengers, 99.5% were cleared to depart the country. The remainder were flagged for showing fraudulent, falsified, or tampered documents, misrepresentation, or were identified to be potentially trafficked persons. Filipinos who fall victim to human trafficking such as Rita are provided by the Philippine government with repatriation, welfare assistance, psychosocial assistance, and legal assistance. Together with 11 other Filipinos, Rita was safely repatriated home by the Philippine government and now has the chance to live a normal life again. With these continued efforts against trafficking in persons, the IACAT appeals to our fellow Filipinos to rally behind our mission to combat human trafficking. This is the story of Rita, and this could be your story. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Yun, lagi isipin din na yung too good to be true, huwag natin papatusin kasi mapapahamak lang tayo. May mga bagay naman talaga na maganda yung income, pero siguro dumaan tayo sa tamang proseso. Yung mga permit, i-check nyo kung legal, kung approved ba siya. Ignorance to the law excuses no one. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi namin alam. So may Google, research natin. Together, let's end human trafficking. Gabay sa paglalakbay, be smart when you depart. A reminder from the Interagency Council Against Trafficking. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa iligal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Ayan ang ating balitang halian at sana po'y nakapulot na naman tayo ng iba't ibang aral dito sa ating balitang halian. Muli po akong inyong lingkod, Fenny Cudemos, nagpapaalam po sa inyo. Happy weekend! Hello po! Bye-bye!